the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God, Word, they are one. The Word, Jesus, who was to be made flesh, and God, began together at the same moment. He was with God in the beginning. Therefore, when God, Word, was one or alone in the beginning, he had only himself to love. Then John continued to reveal creation. John wrote, All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. I and my Father are one. Outside of God, Word, nothing exists. There is no existence whatsoever. Because without him, nothing was made that was made. Because of this oneness, Jesus commands us. So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. As God loves himself in the beginning. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Brother Jings de Guzman po. Kasama ko po ang bearer ng good news. Brother Jod Domingo. Lagi po namin inuulit ay kami po ay bearer ng good news kasi lahat po ng sasabihin namin ay good news, wala akong bad news. At yun pong ating programa is spreading the word of God on oneness. At sinasabi po namin lagi na ang amin pong inaasahan na balang araw po lahat po ng pastor, pare at saka mga ibang religiyon ang kanilang pinagmausapan po ay itong oneness na ito na preaching ni Jesus Christ, oneness. At ito po naman ay hindi po naman bagong words ni Jesus Christ, kung hindi, yun pong mga nababasa nating sinasabi niya na hindi naman nagbago since 2,000 years ago na sinabi ko naman niya na I have glorified thee on earth. I have finished the work thou gavest me to do. Now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Oh, I have said everything you want me to say to them. Sabi niya ganun. Yun po naman ay hindi nang babago hanggang ngayon. Pero ang diferensya lang po is pinapakita natin po na yun ay hindi basta-bastang message, kundi it's about oneness, pagkakaisa natin sa lahat. Yung oneness, hindi yung pangarap. Ito'y dapat nating gampanan, lalo na tayong lahat na naniniwalang may lumikha sa atin at ang kailangan natin tulad ko sa Kristiyano, yung Trinity, nagkakaisa sila, tayo rin bilang mga anak niya ng Diyos ay magkaisa. O righteous Father, I have declared unto them thy name, and will declare it, that thy love, wherewith thou hast loved me, may be in them, and I in them. Yan ang pakay dito na sana maiparating na para magkaroon ng kapayapaan, magkaisa tayo kung paano tayo kikilos. Hanapin natin yung daan papunta doon. Last time po, ang aming naiwanang topic ay yung the human being sinned. Nagkasala si Adan. Anong reaksyon ng ating napakabuting Ama tungkol doon sa pangyayaring yun kay Adam at saka kay Eve? Since we came from God, and in oneness with God, and inherited the freedom to do what we want to do like God, this freedom either unites us or divides us from that God. Itong kalaban natin, talagang napakagaling. Dinivide niya si Adam and Eve. Alam niyo, devil, ang ibig sabihin po niyan, divide. Kaya ibig sabihin noon, as long as we are not in one with each other, as long as tayo po ay divided in religion and in whatever it is, ibig sabihin po, ang ating kalaban ay nandun sa rocking chair nakaupo.
nanonood lang kasi Ogoy-ogoy. siya ang panalo. Ugoy-ugoy. Kaya kailangan bigyan natin siya ng trabaho, paharapan natin siya. We become one. It's about time na magkaisa tayo kay Jesus. So, sana po magbago ang ating pananaw at liligaya tayo. Sabi namin ni Brother Jerry, we are bearers of good news kasi ang good news doon liligaya po tayo, pangako ni Jesus Christ yan habang nandito tayo sa mundo. Pagkatapos, tayo ay pupunta pa sa langit. Sabi ni Jesus Christ, dahil nga sa pinamanan niya sa atin yung kanyang power to love like God, sabi niya, itong power na ito, gamitin nyo to love one another as I have loved you. Eh sasabihin natin, Lord, Diyos ka kala ba natin magmahal, kamukha ng pagmamahal mo? Kami tao lamang. Kanta yun Sasabihin ni Lord, of course, kaya nga anak nga kita, like Father Laksan, kaya namin pinamana sa iyo yung bagay na yan. Ito nakakalungkot, pinamana ko rin yung freedom, pero sumunod ka dun sa kalaban. Ganito kasi, Kuya Jinx, no? At ganito mga kapatid. Si Adan, pag sinundan nyo sa Genesis, sinabi, anak siya ng Diyos. Son of God. Para bang halimbawa si Kuya Jing, anak ko ito. Ako naman yung tatay niya. Nagpunta ako sa abroad. Sabi ko sa anak ko, iwan ko ito yung susi ng building ko rito. Meron ako swimming pool dyan. Lahat gawin mo. Malaya ka. Basta ayusin mo lang ha. At pagkaalam ko, meron kang kaibigan na si Olive. Balang araw, makakasal kayo niyan. Yan ang tingin ko. Ha? Pag nagkaanak kayo, ipakopya nyo sa raon yung susi. O kaya doon sa kung saan dyan nangungopen susi. Lahat na anak nyo, bigyan nyo ng susi, pwedeng gumamit niyang swimming pool ko dyan. Pagbalik niya rito, hindi pa sila nakasal ni Sister Olive. Ang dumi ng lugar, napabayaan niya. Sabi ni Jinx, akin na nga yan, susing yan. Doon na kayo, sige na. Yung kung ano gusto niyong buhay niyo, gawin niyo. Nung nasa labas na sila, tsaka sila napakasal ngayon. Ano ngayon ang ipamamana ni Kuya Jing na susi? Wala. Kaya tayo ay mga nagmana ng wala. Dapat nagmana tayo ng something na ngayon hinahanap natin, kapayapaan, nahanap natin yan. Tatrabahuhin natin ngayon lahat yan, bawat isa sa atin. At hindi mo pwedeng sisihin si Adan, kung tawagin original sin yan, mahirap ipaliwanag yan, pero doon pakita nyo, nagmana ng wala. Hindi na natin namana yon, pero pwede nating mabawi. Sa magiging kapalit ni Kuya Jing, si Jesus, anak din ng Diyos. Kaya Amen. siya ang unang aakyat at tinuro niya ang daan na tatahakin natin at yung ngayong pamumuhay at magkaisa tayong aakyat. Sabay-sabay tayo niyan. Hindi natin alam paano mangyayari. Hiwa-hiwalay ang taon natin ng paglalakbay. Pero pagdating natin doon, sabay-sabay. Kasi ang panahon sa Diyos ay iisa lang. Today lang yun. Walang past, walang future. Kasi beyond time ang Diyos. Yun ang imbitasyon namin. Yun ang good news Amen. Good news na good news nga. Ngayon, sabi ni Jesus Christ nga, kaya niyong magmahal tulad ng pagmamahal ko. Sabi ni Jesus, as the Father has loved me, yung pagmamahal ng Diyos kay Jesus Christ, greatest love yun. Wala nang... Sukdulan. Oo, wala nang mas higit pa doon. Greatest love. Kung gaano ko minahal ng aking Ama na pagmamahal ng Diyos, that's how I love you, sabi ni Jesus Christ. Pagmamahal din ng Diyos. Ngayon, yung pagmamahal kong dyan sa inyo, gamitin nyo yun, pagmamahal ng Diyos para mahal nyo ang kapwa nyo. Kaya kung titignan mo, Brother Joe, isang klase lang palang pagmamahal ang gagamitin natin. Wala na yung mga ibang, ano ba yung mga pilya, agape, ganyan, agape, ang pinaka, Agape, ano pa ba yung mga ibang pagmamahal? Philia, eros. Eros, sabi niya, wala na pala yun. Sasabihin niya, ang pagmamahal lang pala na gagamitin natin, isang klase lang. Pagmamahal ng ating Panginoon. Ngayon, Brother Joe, nung tinanong si Jesus Christ, sabi niya, tinanong siya, ano ang greatest commandment? Okay. Ngayon, question yun Kasi siguro,
ang ibig sabihin nung nagtatanong sa kanya, what is the greatest commandment in the Mosaic law? Kaya sabi niya, ito, Which is the first commandment of all? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy strength. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. and the second is like the first. Kapareho ng usaw. Hindi mas mataas, hindi mas mababa. Parehong-pareho. Mahalin mo ang kapwa mo, love your neighbor as yourself. Okay. Pagdating naman kay John, sabi ni John, I give you a new commandment. Sabi niya, bago. Kaya yung mga ibang kasulatan, mga gospel, sinasabi nila, hindi naman bago yung sinabi ni Jesus. Yun din yun eh, sabi gano'n. Bakit pag hindi bago, bakit sinabi ni Jesus Christ na new? Sabi ko, of course, pag sinabi natin na hindi bago, parang hindi natin, parang sasabihin natin na medyo hindi ata malinaw yung salita ni Jesus Christ. Pero sa akin, it's really bago. Kasi ito is kanyang command na from now on, the gospel is preached. Sabi niya gano'n. At saka, Brother Joe, mayroon tayong magandang topic sa pagdating natin sa chapter 7, section 7, Abangan. section 8. Abangan nyo. Chapter 7 nyo, nasa chapter 1 pa lang kami. Abangan nyo yung chapter 7. Yun po, i-compare namin yung old command sa Mosaic Law doon sa new commands ni Jesus Christ. Napakaganda po yun. Abangan nyo po yun. Next year po yun. Pag binigla nyo kasing basahin at hindi nyo iniisip, minumuni-muni yung binabasa nyo, may pagbabago. Maliit na malaking pagbabago. Ang sabi niya doon sa una, mahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo yung sa iyong sarili. Tama? Tama. Pero yung sinabi ni Jesus, now I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. Bago yun. Kasi yung sarili natin ngayon, hindi natin panukatan to. Isa na lang ang panukatan natin. Kung ano ginawa ni Jesus Christ. Nagpunta siya rito, nabuhay siya ng ganito, marangal siya nabuhay, mabait siya nabuhay, ginamot niya yung mga tao, pinaliwanagan niya yung matitigas ang ulo, pinatawad niya yung mapapatawad niya, at pinakilala niya yung tatay niya. Ha? And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to set at liberty them that are bruised. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Dito sa atin, makikilala rin ng Diyos sa atin kasi sinabi rin ni Jesus, no? Na dakila yung mga dalisay ang puso dahil makikita sa inyong katauhan ang Diyos. Kaya nga, pag ginaya natin si Jesus at siya yung Diyos, gano'n na rin tayo makikita sa atin ng Panginoon eh. Kaya ngayon, hindi katulad nun. Kung 7 bilyon tayong tao sa balat ng lupa, 7 bilyong example. Sino dyan sa 7 bilyong example niya susundin natin? Iba-iba tayong example. So, isa na lang ang panukatan. Si Jesus na lamang. Yun ang malaking pagbago. Pero wala siyang binago.
Dahil anak din siya ng tao. Anak din tayo ng tao. Anak siya ng Diyos. Tayo naman mapapatunayan natin kung anak tayo ng Diyos kung anong gagawin natin sa iniwan ni Jesus. Kasi ang sabi, yung gagayan kay Jesus, totoong anak ng Diyos yan. Noong isang episode natin, sabi ng ganon, let us create man in our image and likeness. Yung likeness natin, ang Diyos ay walang hanggan. Tayo rin. Eternal beings tayo. Kaya nakakatakot na pagka tayo pumanaw dito, eternally away from God na tayo. Pangalawa, naggaya tayo ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Gustong-gusto niya ng mga virtue. Yan yung hinahanap natin, virtue. Sino ba ayaw na makilalang mabait ka, mapagbigay ka, mapagpatawad ka? Kasi yun ang gusto rin natin. At hinahanap sa atin ng Diyos, maging tulad tayo ng Diyos. Mapagpatawad tayo, mapagbigay, mapagtulong. Yan yung hinahanap niya sa atin. Kasi, sa tingin mo, mali naman yung patawarin ko itong ganito. Hindi reason yan eh. Hindi reason gagamitin mo yung faith yan. Kasi, ba't ganon? Kasi sabi ni Lord, yun ang gagawin natin. Pag ginawa natin yan, bibigyan tayo ni Lord na mabuhay sa ating sarili, yung espiritu niya na laging nangungusap sa atin. Kasi ito, personal experience to ng bawat isang tao eh. Kaya sa bandang huli, dito marirealize na hindi ka na maintindihan ng ibang tao. Hanggang hindi ka nagsanay na sumama doon sa oneness, magkaisa kayo ng isip na walang gera, bigayan, tulungan, hindi mo mararanasan yung kalayaan at kasiyahan ng puso mo. Walang katulad yun. Lagi mong hahanap-hanapin. Nabanggit natin kanina, Brother Joe, na yung pagmamahal na gagamitin natin na pagmamahal sa kapwa natin ay isa lang. Agape, greatest love. Wala nang, kasi yun ang gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba yung greatest love? Si Jesus din ang sabi noon, no greater love than this, sabi niya gano'n, than to give your life for a friend. For a friend. Ibig sabihin nun, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, Brother Joe. Hindi, alam mo, meron naman, tayo naman sumusumpa, ay mamatay ng dahil sa iyo, hindi ba? Binibigay natin ang buhay natin sa, you are giving our life for our country. Biblical yun. Sabi ni Jesus Christ, no greater love than this. That's the greatest love than to give your life for a friend. That's the greatest love. Pero Brother Joe, may kadugtong yun. Oo nga. But you are my friend, Brother Joe, if you do what I command you to do. Yes. Which is the command. Paano yun? Pag hindi mo pala sinunod, hindi ka friend ni Jesus Christ, yung hindi ka kasama doon sa... Hindi kasama doon sa tropa. Sa tropa na diligtas niya sa kanyang pagkamatay. Kasi hindi ka sumunod eh. Isa lang naman yung tawag ni Jesus eh. Kaya sabi niya, those who do not gather, scatter. Ginagather niya sa iyo eh. Kusang loob kang aayaw eh, o kusang loob kang sasama, walang pilitan. Isa yan sa pag-ibig ng Diyos. Kusang binibigay niya. Kaya ang God is free. Kaya lang, mayroong siyang will, no? Pero yung kanyang free will niya, laging good will. Pero ang tao, mayroon ding will. Bad will at saka good will. Yun ang nagpapahamak sa atin. Pag ginamit natin ang ating reason at logic, kadalasan dadaos-dos tayo ron sa bad na intentions. Pero yung good intention, kinukontra natin yung dapat na gawin, logical na gawin ng isang taong galit, na isahan, ganun eh. Ang gagawin mo, patatawarin mo, at mamahalin mo pa nga. Ibinigay ang buhay niya, sabi ni San Pablo, kaaway niya tayo nun eh. Mas mahirap yun. Sabi ni Paul, maybe to a friend, kaya rin natin ibigay yun. Pero paano yung kaaway? Dahil tayo nung panahon dumating si Jesus, medyo may kaaway tayo. Kaaway niya tayo, hindi tayo umaayon. May pinipili tayong gusto natin na hindi natin masintindihan sa kanila. Ang importance
ng agape, iisang klaseng pagmamahal ang ating dapat gamitin sa ating kapwa. And that is the greatest love na pinakita ni Jesus Christ, na no greater love than this, than to give your life for a friend. At Brother Joy, yung ating mga nakikinig po, yun walang laman yung sinabi ni Jesus Christ pag hindi niya pinakita, di ba? Kaya papakita ko sa inyo, mahal na mahal ko kayo, yan. Pago niyo ako. But, yan, bukang bibig ni Jesus Christ, no? Talagang yun lang ang pagmamahal na gagamitin natin, no less. Una po, sabi niya, Matthew 10:34, I did not come to bring peace, but rather division. Aba, pagpakikinggan mo, bakit naman Lord ganon? Di ba? Mabibigla ka, akala ko ba demonyo lang ang hahati, bakit ikaw ay magdi-divide? I have come to set man against his father. Aba, ano ba yan, Lord? Daughter against mother. Ano ba yan, Lord? Ano ba yan? And daughter against her mother-in-law. Lord, ano naman yan? Sasabihin natin, no? But, it is because ayaw ni Lord na mamahalin mo ang tatay mo sa kananay mo ng mas higit kaysa sa pagmamahal mo sa iba. Because you are supposed to love everybody with the same great love. Yung kapwa mo at yung nanay mo sa yung ano. Kaya yung mga nagmamahal, aalisin ko yan. Chap-chapin ko yan. Para equal ang love. Kaya sabi pa niya, who is my mother? Who are my brothers? Sabi niya gano'n. Yung pamilya ko ay yung gumagawa ng utos ko. Those who obey my command are my family. Sabi niya gano'n. Hindi yung hiwalay ang manay ko, hiwalay ano. Lahat kayo, pamilya ko kayo, basta ginagawa niyo yung utos ko sa inyo. Pag hindi malinaw yung in-explain ko sa ating viewers, mas lilinaw pag si Paul nagsabi, okay? Ganito yan. Hindi naman pantay-pantay yung paniniwala ninyong lahat o pag-ibig ninyong lahat kay Jesus. Kaya yung may salita na palasak sa Pilipino na sobrang bait mo kasi. Diba? Sobrang bait mo. Tandaan natin, lahat ng tao, kulang ang bait. Si Jesus lang ang mabait. Si Jesus ang mabait, yun lang. Wala nang superlative no. Superlative na yung mabait siya. He's good. Kulang tayo sa goodness. Bakit kayo may kulang tayo sa goodness? Dahil tayo may hangganan. Halimbawa, magkapatid kami ni Kuya James. Ngayon, dumating yung taong tutulungan. May humingi ng tulong. Tapos binigyan ko ng 500 pesos, halimbawa. Kung ano-ano pa dahilan, bakit 500 lang bibigay ko. Pero si Jing, nung lumabas na yung tao palabas, teka muna, sabi ni Kuya Jing to sa tao, ito pa 1,000 para sa'yo. Medyo sumama ang loob ko. Ba't niya bibigyan niyang ganyan yan? Magtatalo na kami. Kasi ako'y may hangganan, pero siya, may binigay siya na mas malaki pa. Ganyan kadalasan tayo sa pamilya. Dito nagkakaisa tayo, masihan tayo sa ginagawang kabutihan. Nahigitan ka, mas matuwa ka. Mas nakatulong yung ginawa ng anak mo. Wala tayong, hindi natin dapat pulain, lalo na yung kabutihan. Kasi in goodness, sabing ganyan na, pagka meron daw magandang ginagawa isang tao, at pinupulaan mo, medyo in danger ka. Yung danger na yon, blasphemy in the Holy Spirit. Di ba si Jesus Christ may ginamot siya, tapos pinagbintangan pa siya, parang sa demonyo yung ginagawa mo kasi. Yan. At ginagawa mo tuwing linggo pa. Walang bawal sa paggawa ng mabuti. So walang hangganan yan. Dapat lahat nagse-celebrate tayo. Maliit o malaki, dapat nagkakaisa tayo as a family. Amen. So, doon po nagtapos ang ating section 4 of chapter 1. Next episode tayo, Brother Joyce,
section 5 of chapter 1. At saka, ang magandang balita doon, makakapunta na tayo sa chapter 2. Go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Ito po si Brother Jings po ulit. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang araw po ulit. Magandang araw po uli, mga kapatid, at magkita tayo uli sa susunod na episode. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world.